Okay, what's up mga ka-tracker? Time check tayo. 8:55 ng gabi ito, araw ng linggo. So ito, punta na uli kami ng Planta sa Batangas. Kailangan ng semento ng aking boss. Maraming buhusan eh. So ito, gawa ko lang tong video na to, sa mga ka-tracker ko dyan, yung mga ka-tracker. Lalo yung mga 80s, 90s na ka-tracker ko dyan. Ito, importante ito. Pag-usapan natin, Kasi may napanood ako sa social media. Kasi hindi na ako halos nakakapanood ng TV. Sa bahay kahit yun, hindi na rin nakakapanood ng TV. Kasi cellphone, inauso yung cellphone. Kasi nga, yung isang senador natin, ang gusto niya ay 10 taon. Parurusahan ng bata. 10 years old, bababae. Parang pagka ikukulong yung 10 taon. Sa akin komento ko lang wala mo masama sabi ko sana man lang pinataas man lang kahit hanggang 13. Kasi elementary pa yun eh. Sabi ko parang 10 taon. Imagine nyo 10 taon Pero ano po ba ang punot dulo? Para sa akin. Kasi nung ako punong una, namulat ako sa palo eh. Kung dito yung alam niyo yung uyo, yung ng sanyog, yung diba, puno, yung bunga. Tapos yung dahon, yung tawagin sa amin, palapa. Yung bunga na yan, mayroon parang nakaganon yun yung uyo nga. Alam mo mga ka-tracker, durog sa puwit ko yun. Nung bata pa ako. Sa amin magkakapatid. Saka ang nanay namin isa lang magkamali, lahat kami papaluin. Lahat kami. Pero talo ka sa akin. Tapos yung, alam nyo pati yung, yung bayabas. Yung bayabas yung sanga. Yung sanga ng bayabas, ganito kalaki, kataba yung pag sobrang laki ng aming kasalanan. Kaya hawakan ng nanay ko yung sa dulo, gaganunin Ubusan dahon. Yun lang ipapalo sa tracker. Pero at least, sa aming magkakapatid, walang matigas ang ulo. Hanggang ngayon, sumusunod kami sa kung anong sinasabi ng aming mga magulang. Hanggang ngayon may takot kami sa aming mga magulang na kahit ako, dalaga na mga anak ko, binatilyo na. Hanggang ngayon may yung respeto at yung takot sa aming mga magulang. Hanggang ngayon. Kaya nga sabi nga ay lumaki kami lumaki sa disiplina at lumaking may respeto sa aming mga magulang. Yung mga mapapansin nyo sa Maynila, ngayon sa Maynila, kahit sa mga probinsya, yung mga bata, di ba? Mga hindi naman gano'n ang ugali namin nung una. Grabe naman. Ano po ba ang dapat gawin? Ibalik ba doon sa dati na kailangan paluin na ulit? Kasi sobrang titigas na ng ulo ng bata ngayon eh. Di ba? Sabi nga kasi ang number 1 niya, ang magdidisiplina talaga, magulang. Paano mo magdidisiplina? Na kung dinisiplina mo sa sistema na sinauna, makukulong ka. Yon. Ano po ba ang sapat po ba o tama po ba yung ikulong ang bata o yung ibalik na lang yung dating pagdidisiplina? Yung ibalik ang palo? Kasi para sa akin po, yung 10 taon, pag makukulong, nakakaawa po eh. Yun naman po kaya lang po nagkaganon, namulat siya sa masamang kapaligiran. Lahat naman po namumulat sa masamang kapaligiran. Kahit yung mga may edad na katulad natin yung mga teenager, millennial. Lahat po yan na pag nakikita nila ang paligid yan, nasa paligid niya, kahit pa yan ay sabihin natin laki sa disiplina sa bundok. Tapos pag po yan ay nakita nila ang kapaligiran nila ganun, na-adapt po nila yan na kahit anong edad. Pero kung ang bata po, kumbaga sa may disiplina, na kahit po yan ay mapalipat ng ibang lugar, may takot po yan sa magulang, yan po ay hindi po basta-basta kayang dalhin na ika nga ng sistema ng kasamaan. Basta po yan ay may takot sa magulang. Siyempre, importante rin po yan, kailangan ay isa sa pinaka-importante po niyan lagi ay may takot sa Diyos. Yun lang po para sa akin. Yun lang po ay ang aking komento lang po sa inyo mga ka-tracker sa mga nanonood o nakikinig po na aking mga ginagawang video. Mag-comment po kayo sa ano po bang dapat kasi para sa akin po yung 10 taon dapat mga 13 high school. Kasi nung high school ako nabubuli ako talaga mga
mga loko-loko mga klase ko, huwag ka mahina ka, di ka lumalaban, bubulihin ka eh. So, yun, alam niyo, yung naging ano rin ako ng bully dati, kaso hindi lang ako nagpadala. Kasi hindi man ako sinasaktan. Kasi nga, syempre, pag sinaktan ka, hindi man nanakit. Yun, gano'n. Sabi nga, ano po ba ang dapat? Yung ikulong ang bata o ibalik yung dating pagdidisiplina nung ating 80s and 90s na ginagawa sa atin? Pero wag naman yung tulad naman ng halos nung una talaga. Kaya naman kasi nawala yan yung pagdidisiplina. Talaga namang ang bata ay pagka mayroong mga magulang na sobrang manakit. Pero alam niyo po ba, nung mga panahong yun, para sa akin, nung mga panahong yun, kaya may mga magulang na sobrang manakit ng anak. Kasi nung una nung pong panahong yun, mayroon na pong ilang biktima ng pinagbabawal na droga. Baka yun po ang dahilan. Kaya po, grabe manakit ang mga magulang noon. Pero kami po noon yan pinalaki po kami sa disiplina ng aming mga magulang. And syempre, kailangan ipakikilala po ang itaas. Importante na may takot po sa Diyos ang bawat isa sa atin, para maging mabuting tao tayo. Yun lang po. I-komento ko lang. Sige, kung ano po yung comment nyo, pero sabi nga, yung lagi kong paalala, na naman daw yung ating ginagawa. Ano man yung ating pinagkakaabalahan. Basta wag na wag tayo makakalimang tumawag, magpasalamat sa lumiga. Siyempre, lagi kakibat niyan, parate, araw-araw, maya't maya, ang pag-iingat. Yan na naman yung pinaka-importante. God bless po sa ating lahat. God bless the Philippines, mga katrakayara. Peace.